give reverence to the Word of God. And our text is in Luke chapter 19, verses 11 to 27. Luke 19, verses 11 to 27. So, church, hear the word of the Lord. As they heard these things, he proceeded to tell a parable because he was near to Jerusalem and because they supposed that the kingdom of God was to appear immediately. He said, therefore, a nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and then return. Calling 10 of his servants, he gave them 10 minas and said to them, engage in business until I come. But his citizens hated him and sent a delegation after him, saying, we do not want this man to reign over us. When he returned, having received the kingdom, he ordered these servants to whom he had given the money to be called to him, that he might know what they had gained by doing business. The first came before him, saying, Lord, your mina has made 10 minas more. And he said to him, well done, good servant. Because you have been faithful in a very little, you shall have authority over 10 cities. And the second came, saying, Lord, your mina has made 5 minas. And he said to him, and you are to be over 5 cities. Then another came, saying, I was afraid of you, because you are a severe man. You take what you did not deposit, and reap what you did not sow. He said to him, I will condemn you with your words, you wicked servant. You knew that I was a severe man, taking what I did not deposit and reaping what I did not sow. Why then did you not put my money in the bank, and at my coming I might have collected it with interest? And he said to those who stood by, take the mina from him and give it to the one who has 10 minas. And they said to him, Lord, he has 10 minas. I tell you that to everyone who has, more will be given, but from the one who has not, even what he has will be taken away. But as for these enemies of mine, who did not want me to reign over them, bring them here and slaughter them before me. Church, this is the word of the Lord. Amen. Please be seated. Okay, sino po sa inyo ang naka-experience na ng delayed flights? Sir Cloyd? Kasi ito po yung mga nagta-travel ng malalayong lugar. Ibig pong sabihin, even domestic or international flights, you need to take an airplane para mas mabilis, let's say. And pagka kayo ay pupunta sa mas malayong lugar for sure, you need an airplane. Pero may mga pagkakataon po na hindi nangyayari yung inaasahan, na dumating yung mangyari yung tamang pag-alis because may mga disruption, let's say, may mga something na nangyayari na hindi inaasahan. Now, in those situations, you will be forced to wait. You will be forced to do something while you are waiting. Okay? Siguradong sa mga sitwasyon na yon, kailangan po tayong maging productive. Now, kung kayo po ay nasa ganung sitwasyon, ayaw niyo pong masayang yung mga oras na yon, ano po kaya yung naiisip niyong gawin? Ako po, wala akong problema sa paghihintay so long na meron akong libro na buong oras kong pwedeng tuunan ng pansin. Right? Yung iba po siguro, of course, unfortunately, although positively, maganda naman po yung
nagawa ng mobile phones right now. Kasi sabi nga, dahil sa mobile phone, tayo po ay nagkaroon po tayo ng means para may gawin kung tayo ay walang ginagawa. But the problem sa nagawa ng mobile phone, dahil may mobile phone, pag nawala naman yung phone, nafo-force kang gumawa ng mga kailangan, ng mga gusto mong gawin. I don't know kung nakuha niyo po yung sinasabi ko. Pero kung wala naman yung phone, ano kaya yung mas productive na pwede nating gawin? Right? But the point here is, because of the delay, you have to maximize your time. Hindi po nangangahulugan na sayangin nyo yung oras na yun or natin. Pagdating sa kaharian ng Diyos, na itatag na ito ni Jesus, right? Ngunit, ang buong kaganapan nito ay mangyayari sa kanyang panunumbalik. The kingdom of God was inaugurated, especially when He, not merely sa kanyang pagdating, pero nung siya ay nagtagumpay sa krus, kumbaga yung foundation of God's kingdom was built. Sabi nga po, Jesus being the cornerstone. Right? Pero patuloy po itong naitatayo, naitatag sa pamamagitan ng mga mensahero ng Diyos. At ang kakumpletuhan ng kingdom of God ay mangyayari sa pagbabalik ni Jesus. Everything will be renewed. But habang wala si Jesus, lumalabas po na ito po ang plano ng Diyos. He will leave for a while, and there is a delayed period of waiting. Meron pong intensyon ang Diyos sa period na to sa mga naghihintay na disipulo. Ano nga ba ang inaasahan sa atin ni Jesus bilang ating tunay na hari sa kanyang delayed return habang tayo ay naghihintay sa kanyang panunumbalik? Ano ba yung ninanais ni Jesus sa kanyang mga disipulo while He is still not returning? Pinamagatan ang sermong ito base sa ating teksto na the coming kingdom and its expectations. The coming kingdom and its expectations. Ang sentral na mensahe nito ay, the kingdom of God comes delayed in its consummation with the expectation that every disciple must have faithfully utilized their gifts for the pleasure of their king and their rightful share. The kingdom of God comes delayed in its consummation with the expectation that every disciple must have faithfully utilized their gifts for the pleasure of their king and their rightful share. Base po doon sa parable, lumalabas po na yung nobleman is about to receive a kingdom. Pero hindi pa talaga napapasa kanya ito until siya ay bumalik. Pero sa kanyang pag-alis, nagtalaga po siya ng gawain sa kanyang mga servants. At yung gawain na yon, sa kanyang pagbabalik, ay inaasahan niyang nagampanan nila yon. Because yun ang kanyang inaasahan sa kanila. At once na magawa nila yung tungkulin na yon, sila ay babahagian ng share sa kingdom. Ito po yung mensahe natin, at least in understanding the text. Sa Tagalog, ang kaharian ng Diyos ay naantala sa ganap na kaganapan nito, yun yung consummation, mahaba po, sorry, na inaasahang ang bawat disipulo ay dapat tapat na ginamit ang mga ipinagkaloob sa kanila para sa kasiyahan ng kanilang hari at sa kanilang nararapat na bahagi. Tatlong katotohanan ang pinapahayag nito sa teksto. Una, in verses 11 to 14, settling the dust of hopes. Alam po natin yung parang figure of speech na settling the dust. Kasi yung mga dust, maliliit, pure fine, some kind of very small rocks. Pag dinisturb nyo po yung isang parang parte na buhangin, ang labo,
for a while and you need to wait na mag-settle yung dust. Kami pong mga fish keepers, yun po yung mga substrate. Pag ginanan nyo yun, and hihintayin mong maging klaro yung tubig. Here, si Jesus po ay yung mga tao ay nag-expect na, dumating na yung Mesiyas, lumalabas, magbabago na itong Israel. Okay, si Jesus ay dumating at ito yung kanyang mga nakikita na expectation, pinapakalma niya. Relax, relax. Ito ang talagang dapat niyong asahan. He is settling the dust of hopes. That's how I describe it. In verses 15 to 23, I called it reorienting the kingdom expectations. That's not how you should, or where you should focus at least, yung inyong sa inyong inaasahan sa pagdating ng kaharian ng Diyos. He is reorienting the kingdom expectations. And last third, 24 to 27, upholding the kingdom consequences. Pinagtitibay ni Jesus sa parabulo na kung hindi nyo siseryosohin ang tungkulin na iniatas sa inyo bilang mga disipulo, mangyayari yung consequences na itinalaga ng Diyos. Yun po yung sa huli. Simulan po natin sa umpisa, settling the dust of hopes. Nagsimula sa puntong ito ng salaysay, ang ministeryo ni Jesus sa Jerusalem, pagkaraan niya sa Jericho, hanggang siya po ay dakpin in chapter 22. This section is another section in the whole Gospel of Luke, which marks yung journey or kumbaga yung pagdating ni Jesus sa Jerusalem hanggang siya ay tuluyang arestuhin. So yung focus po ng ating dadaanan dito is itong period na ito bago siyang tuluyang humantong sa krus. From chapter 19 verses 11 hanggang chapter 22. Meron pong nangyayari dito. Within the whole event sa Jerusalem. Bago po yung pag-arrest, ito po yung nangyayari sa simula sa verses na ito in chapter 19. So last week, matapos po yung deklarasyon ni Jesus, nasabi nga po in verse 10, yung sinabi po ni Jesus, ito po yung senaryo, kausap ni Jesus yung mga tao kay Zaccheo. And then what happened next in verse 11, tignan po natin. As they heard these things, he proceeded to tell a parable because he was near to Jerusalem. Sa Jericho po siya, now nearing Jerusalem. And because they supposed that the kingdom of God was to appear immediately. Akala ng mga disipulo at ng ibang mga tao na dahil dumating na si Jesus, na pinaniniwalaan nilang siya ang Mesiyas, ay magaganap na ang inaasahan nilang pagbabagong dala ng kaharian ng Diyos. Ano ba yung pagbabagong inaasahan nila? Ang kanilang pagkaunawa ay sa pagdating ng Mesiyas, na tinuturing na tunay na hari, siya na yung tunay na hari na sinasabing nasa linya ni David. Pag nangyari na yung pagdating ng Mesiyas, pagbabago na po yung lahat. Actually, even in the Old Testament, before this period ng pagdating ni Jesus, they are already, siguro sabihin natin sa mga after the exile, alam po natin yung period of exile, ginudge ng Panginoon yung buong Israel, Samaria, and Judah, dinala sa Assyria or dinala rin sa Babylon. Pero after nung exile period, binalik sila muli sa Israel. They're expecting magbabago na yung lahat. Pero hindi nangyari yung pagbabago na yun. Now, the Messiah, so-called Messiah has come, eto na yun. Magbabago na yung pangako na yung Israel na nadakip ng mga powerful countries, now yung mga Romano, ang sumasakop sa kanila, they are expecting that this king
political king will triumph over Rome at may establish yung Israel at siya na yung magiging impluensya ng buong mundo. That's their expectation. They're expecting na yung Rome will be destroyed. At sinasabing ang dahilan kung bakit nagpapatuloy si Jesus, ito po yung nagiging dahilan kung bakit nagpatuloy si Jesus in giving them a parable. So, settling the dust. Wait. This is not how you should perceive the coming of God's kingdom. Now, he proceeded to tell a parable because of this kind of understanding. Sa pagpapatuloy, sabi po sa verses 12 to 14, he said, therefore, a noble man went into a far country. Imagine yung situation, because I will tell you yung posibilidad na kaunawaan po nila dito. Meron daw pong nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom, and then after receiving a kingdom, return. In verse 13, calling 10 of his servants, he gave them 10 minas. So bago siya umalis, lumalabas, tumawag siya ng 10 mga lingkod para magbigay ng minas. Yung minas, if you have in your Bibles a footnote in ESV, sabi po dyan, ang isang mina ay nagkakahalaga ng 3 buwan na sweldo ng isang manggagawa. Okay? 3 months of labor, wages for a laborer. Yan po yung minas, binigyan sila ng 10 mina sa mga servants. And said to them, engage in business until I come. But his citizens hated him and sent a delegation after him. We do not want this man to reign over us. Lumalabas itong nobleman ay aalis at yung kanyang pinanggalingan lumalabas, ay mapapasa kanya, yung lugar na yon, yung pamamahala. Pero yung mga tao doon sa kanyang lugar ay ayaw siyang maging pumalit na hari. Okay? Receiving a kingdom means becoming a king. Okay? Now, I want you to clearly understand, at least sa puntong ito, kung ano yung nangyayari sa parable, because meron pong personalidad na hindi nalalayo sa panahon nila. Kilala niyo po si King Herod, pero yung King Herod the Great ay namatay in 4 BC. At dahil siya ay namatay, may inaasahan na pumalit sa kanya, which is yung anak niya. Isa po doon si Archelaus. Si Archelaus ay inaasahan na papalit na sa pagpapatuloy ng kingdom, let's say, ng Israel, kaya lang itong mga tao doon ay ayaw siyang maging hari. Pero in order for him, para completely, kumbaga ma-ordain na siya ay maging hari, yung deklarasyon na ikaw na ang hari, pupunta po siya kay Caesar na nasa Roma. Aalis si Archelaus at pupunta sa kinaroroonan ni Caesar at doon siya idedeklara na maging hari. Kaya lang, nung siya ay nagtungo, si Archelaus, doon sa Rome, may mga group of Jews na nag-o-oppose din doon mismo sa court na yon. What happened next is, hindi tuluyang naging hari si Archelaus, siya ay tinatawag na naging ethnarch. Yung ethnarch ay sinasabing pinuno ng partikular na lugar doon sa Israel. So some places, siya po ang naging pinuno. Pero once na ma-prove niya na siya ay kaaya-ayang hari o kaaya-ayang pinuno, later on, idedeklara siyang king ng buong lugar. If you catch this scenario, actually nagkaroon pa po ng patayan nung si Archelaus ay bumalik dahil hindi po, meron pong ayaw talaga sa kanya. 1,000 po ang namatay.
at the time of the Passover feast, na hindi nangyari yung Passover feast. If you are the people na nakikinig kay Jesus sa parable na ito, ano kaya yung maiisip nyo? I think for sure, maa-associate nyo natin yung story ni Archelaus dito sa parable. Lumalabas na, teka, parang alam ko yung story na yun. The good thing is, mukhang ginagamit ni Jesus, yung history about Archelaus to tell them about the expectation of the coming kingdom. Tignan po natin yung connection. Not exactly, pero tignan po natin yung connection. Bagamat may katotohanan, yun nga po, no, mukhang gustong gamitin ito ni Jesus. Si Jesus, bilang Mesiyas, na inaasahan nilang tunay na hari, ay hinirang para itaguyod ang kaharian ng Diyos. Ngunit ang katotohanan ay marami ang ayaw na italaga siyang hari. Si Jesus po yung itinalagang Mesiyas, at sa kanyang pagdating, He will receive a kingdom. But the people are not receiving Him. And if we will fast forward, after the triumph of Jesus on the cross, resurrecting, ascending back to the throne, yun po yung lumalabas na picture ng nobleman na umalis for a while. And later on, and during those times, nag-commission si Jesus. That's now the picture in reality na pinatutunguhan ng nobleman. Pinapahaya ng parable. Pinapahayag sa parabolo na kahit dumating na ang tunay na hari, hindi pa ganap na mangyayari ang pagbabagong hatid ng kaharian ng Diyos. Even though Jesus has already come in their presence, hindi nangangahulugan na yun na po yung period ng consummation na tinatawag. Yung pagbabago. Hindi pa yun. There is a delayed eschatology na bago mangyari yung inaasahan sa dulo, it is delayed for the purpose na magampanan ng mga disipulo yung tawag sa kanila. Ito ay sadyang naantala para bigyang panahon ang katapatan ng kanyang mga tagasunod na pinagkatiwalaan niya ng kakayanang maisagawa ang tungkulin. Bagamat pinagkatiwalaan si Archelaus, going back to the person of Archelaus, siya ay pinagkatiwalaan ng pamamahala sa ilang syudad. Ang connect po sa parable ay ang mga disipulo rin ay pinagkatiwalaan ni Jesus. Hindi po direct yung nangyari. Pero yung mga disciples, pinagkatiwalaan ni Jesus na pagyamanin ang anumang pinagkatiwala niyang pangangalaga sa kanyang kaharian. The disciples are given something, here it's like gifts for you to enrich. And expecting in His return, there is a progress. Habang ang mga disipulo ay nasa panahon ng paghihintay kay Jesus bilang tunay na hari, ang katapatan sa tungkulin ang inaasahang tuunan ng pansin bago mangyari ang ganap na pagdating ng kaharian ng Diyos. So we have to understand, ito po yung dapat na mangyari bago yung complete restoration of the whole creation. And that's the completion of the reign of Christ. Completion, okay, because we are also believing He is reigning right now. Habang inaasam natin ang kaganapang ito, huwag kang umasa na basta-basta lang ito darating nang walang inaasahang paglago o progreso sa ating mga disipulo. Don't ever expect na bukas basta hinihintay ko na lang yung pagdating ng Panginoon, parang yung sulat ni Pablo sa mga Thessalonians, huwag kayong maniwala sa mga katuruan
na wag na kayong magtrabaho, na wag na kayong gumawa nito, wag na kayong maghangad ng gusto niyong gawin sa buhay because bukas darating na si Jesus. Kung sino man yung hindi nagtatrabaho, anong sinabi doon? Wag pakainin. Hindi yun yung expectation, of course, especially for the disciples. No, it is delayed for the purpose na gampanan natin yung tungkulin natin. That's the first, settling the dust of hopes. Now, second, reorienting the kingdom expectations. Sa pagpapatuloy ng sa parabulo, sabi sa verses 15 to 19, dun po muna tayo, when he returned, now continuing sa parable again, when he returned, having received the kingdom, he ordered these servants to whom he had given the money to be called to him, that he might know what they had gained by doing business. The first came before him, saying, Lord, your mina has 10 minas more. And he said to him, well done, good servant, because you have been faithful in a very little, you shall have authority over 10 cities. And the second came, saying, Lord, your mina has made 5 minas. And he said to him, and you are to be over 5 cities. Ito po tinawag ng naging hari ang kanyang mga lingkod sa panunumbalik nito. At ang nangyari, 2 sa mga ito ay nagawang mapatubo ang mga ipinagkatiwalang salapi sa kanila. At sila po ay ginantimpalaan ng naaayon sa kanilang mga nagawa. So, hindi lang ito parang bias. Sige, 10 sa'yo. Okay, 5 lang sa'yo. Naaayon po yun sa kanilang mga nagawa. Because in wisdom, sa wisdom ng nobleman, kaya mong gampanan yung mas greater pa. Sa'yo, in your capacity, eto. Okay, pero wala pong bias doon. Pinapahayag rito ang katapatan din ng hari, yung nobleman na bumalik, na bigyang gantimpala ang mga naging tapat sa kanya at pagkatiwalaan pa sila ng husto. He is just a faithful nobleman. Kung ano yung sinabi niya sa umpisa, at kung nagawa mo yon, makaka-receive ka talaga ng reward. Yun po ang sinasabi dito. Sumunod na nangyari in verses 20 to 21, then another came, saying, Lord, here is your mina, which I had kept laid away in a handkerchief. For I was afraid of you, because you are a severe man. You take what you did not deposit and reap what you did not sow. Ayan po, no? Isa naman sa mga pinagkatiwalaan ng salapi ay itinago lamang niya ito. Of course, in a handkerchief, meron nga pong isang famous boxer, si Floyd Mayweather. Hindi siya naglalagay sa bangko. Meron siyang room na nilalagay niya lang sa, I don't know, kasi he is really an idolater, a hedonist, na talagang gusto niya nakita yung pera. Pero anyway, ito po ay itinago lang niya kumpara doon po sa 2 na nauna, na ininvest po. Ito sa kanya, dahil natatakot siya kung anong pwedeng gawin pag siya ay nagkamali, wala siyang ginawa. What's the response? Or ano yung naging tugon sa kanya ng nobleman? Verses 22 to 23, he said to him, I will condemn you with your words, you wicked servant. You knew that I was a severe man, taking what I did not deposit and reaping what I did not sow. Why then did you not put my money in the bank? And at my coming, I might have collected it with interest. In analogy, kung ilalagay mo sa handkerchief walang interest, kumpara sa bangko, meron pang interest kahit papano. Right? Naging responsable ka pa rin kung natatakot kang i-invest. Okay? Pero bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang klaruhin na ito ay hindi patungkol sa investment. Okay? Yung text ay hindi para encouraging us about investment.
Pero I want also to say na wala pong masama sa investment. Right? In a responsible way of doing it. Ang punto po, again, dito po sa parabulo, ay ang tapat na pagsunod sa anumang iniatas ng hari. Kung talagang kilala niya, kilala niya itong haring ito, ang punto again ay maging tapat ka doon sa anuman na iniatas sa'yo. Yes, there is a risk, pero dapat may gawin ka. Ang pagpapaunlad ng pinagkatiwala sa kanya, yun pa rin po ang mahalaga. Yung mapaunlad niya, yung ipinagkatiwala sa kanya. Kaya nga po, kung inilagay niya ito sa bangko, ay magkakaroon pa rin ito ng paglago. Kahit kaunti, hindi yung gaano karami lumalabas eh. Pero kung ano yung ginawa mo doon, how faithful you are doon sa ginawa mo. O doon sa ipinagkatiwala sa iyo. Kahit papano, may nangyari. Kahit sa atin, ito po ang masasabi natin, no? Huwag tayong mamuhay ayon sa sarili nating kaparaanan. Lalo't higit sa kaparaanang gusto natin na walang hirap o walang pangamba, kundi ayon sa nais ng Diyos. Don't ever parang gumawa tayo ng mga tugon sa Diyos na hindi, pwede naman ganito lang eh. Pero hindi yun yung sinasabi ng Diyos. Pero another thing is, kaya ayaw mong gawin yun, it's because ayaw mo ng hirap, ayaw mo rin ng takot. Gusto mo safe. Pero hindi again yun ang nais ng Diyos. Ano nga ba yung nangyari po dito? Hindi nalugod ang nobleman sa kanya. Tulad ng lingkod na ito, takot at kawalan ng sipag ang humadlang sa kanya. Lumalabas na hindi kaaya-aya sa Diyos ang mga disipulong hindi aktibo sa kanyang kaharian. Maaaring ito yung tinatawag for those who went to the Pilgrim Theological Conference na asidia. There is a connect na isip ko po. Yung asidia, in Latin, meaning without care. In Greek, yan po yung mismong transliteration. Akidia, actually. Pero transliterated in English, reading it just as what the Greek is spelled, asidia in English. Asidia means the neglect to take care of something that one should do. The neglect to take care of something that one should do. And I learned asidia is one of the 7 deadly sins ng Christianity. Which is, what do you think? Sloth. Yung 7 deadly sins, pride, greed, wrath, envy, lust, gluttony, and sloth, or asidia. Ang ganda po ng pagkakagamit ni Mark Garcia, by the way, dito kay Adam, compared kay Jesus. Si Adam hindi ginampanan yung tungkulin, si Jesus ginampanan niya yung tungkulin. He went to the cross. Anyway, yun po yun. Masasabing kahit sa parabulong ito, ay tunay na karapat dapat parusahan ang sinumang namumuhay sa ganitong estado. Namumuhay sa walang pakialam, na walang gustong gawin. Parurusahan. So that's at least what we can learn in the second point. First, again, is settling the dust of hope. Second, reorienting the kingdom expectations. Third, upholding the kingdom consequences. Tuluyang hindi pinalampas ng hari sa parabulo ang ginawa ng pangatlong lingkod. At ito po ang nangyari, verses 24 to 26. And he said to those who stood by, take the mina from him and give it to the one who has 10 minas.
And they said to him, Lord, he has 10 minas. I tell you that everyone who has, more will be given, but from the one who has not, even what he has will be taken away. Ang ganda po ng pagkaka-interpret dito ni Howard Marshall. Kasi po, lumalabas nga po, kinuha yung 10 minas, tama po ba? Sabi dito, take yung mina pala. Take the mina from him at ibigay mo yun sa nakagain ng 10 minas. Now, is that unfair? 10 na nga yung sa kanya pa binigay yung isang ito. The idea is, yung nobleman, dahil napatunayan nung nakagain ng 10 minas, na kaya niyang palaguin yon, nag-gain yung trust ng nobleman. Ibigay mo sa kanya. Kasi kaya niya, I believe, kaya niyang alagaan talaga ito. At ba't ko sasayangin na manatili yung mina na yon sa wicked servant na yon? Ayaw kong masayang yon. Instead na iwanan sa kanya yon, ibigay mo na lang doon sa mas kayang palaguin yon. There's a concept here na sino man yung naging faithful even in a little at nagampanan yung tungkulin, may tiwala ang Diyos na kayang gampanan ng taong yon yung mas malaking responsibilidad. There's at least trust or confidence on Diyos. Kaya don't belittle kung ano man yung mga maliliit din na bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Be faithful in those little things. The Lord will be pleased kung yun ay magagampanan po natin. I do believe that. Pero you're not focused in the greater na mangyayari pa, no? Hindi ang focus natin yung resulta nun. Ang focus mo is gampanan yung pinagkatiwala muna sa'yo. Kinuha ng hari ang kanyang ipinagkatiwala sa pangatong lingkod at ibinigay sa iba. Yun nga po, bagay na pinansin ng mga tao. Pero yun nga po ang punto na sabi na natin. Bukod dito, sinabi pa ng hari sa verse 27, But as for these enemies of mine, who did not want me to reign over them, this is brutal. Bring them here and slaughter them before me. If you do not get it, dalhin nyo sila dito at patayin sila dyan sa presensya ko mismo. And this is probably brutal for us, pero in their context, may mga hari na gumawa po nun mismo sa kanila. Tinawag yung mga gustong parisahan at right in his sight, in his presence, doon pinatay. Well, it's not because ganun ka-brutal in their time, pero probably napaka-wicked ng mga taong talagang yun. And in this level, na ganun yung gagawin, hindi talaga nagustuhan yung ginawa ng wicked servant. Deserving of that kind of punishment ang lumalabas. Hindi rin pinalampas ng hari ang mga taong hindi sang-ayon na siya ay maging hari, na tinuring niyang mga kaaway. Sila ay tinawag rin para sila ay patayin sa kanyang harap. Pero again, pinapakita rito ang kaseryosohan sa nais ng hari dito sa parabolo na ang sino mang magbaliwala rito ay tunay na makatatanggap ng nararapat na kaparusahan. Well, yung severe punishment is yung mas lalo na daw po lumalabas sa nag-reject sa kanya bilang hari. Yun po ang mararanasan. Tulad ng hari sa parabolo, ang sino mang hindi maging tapat kay Jesus o hindi siya kilalaning tunay na hari, ay ganap niyang paparusahan sa kanyang panunumbalik. Tayo ay pinagkatiwalaan ni Jesus na mapagyaman ang kanyang mga pagpapala para sa kanyang kaharian nang may angkop na panahon bago siya manumbalik. That's the clear message here. Pero, ang sino mang magbaliwala rito ay seryosong may kahihinatnan dahil siya ang tunay na Panginoon at Hari.
Of course, a good parable, pero don't focus on the parable. The truth behind it. Because that is really a reality na mangyayari sa atin. Dahil ang parabolo ay patungkol kay Jesus at sa ating mga disipulo. Naway pahalagahan natin ng husto ang mensahe sa atin sa umagang ito. The kingdom of God comes delayed in its consummation with the expectation that every disciple must have faithfully utilized their gifts for the pleasure of their king and their rightful share. Tatlong katotohanan ang pinahayag nito sa teksto. Again, settling the dust of hopes, reorienting the kingdom expectations, and upholding the kingdom consequences. Final words. Huwag kang umasa na darating ang kaharian ng Diyos na walang inaasahan sa iyo, lalo't higit bilang disipulo. Ito ay sadyang naantala para bigyang pagkakataon ang tunay na nagnanais sa kaharian ng Diyos na mapalago ang mga ipinagkatiwala sa kanila ng may buong katapatan. That's why it is delayed. Sa panunumbalik ni Jesus, ang kabuuan ng kaharian ng Diyos ay magaganap ng husto. Doon po natin naasahan yung pagbabago sa pagbabalik pa ni Jesus. Ngunit darating rin si Jesus bilang hukom. As a judge, hukom ng lahat na magpapala sa mga naging tapat at parurusahan ang mga nagbaliwala sa kanyang nais at sa mga hindi kinilala siyang tunay na hari. Plain as it is. Pero gusto ko pa rin pong magtapos. Again, Philip Ryken is helpful, at least in exhortation. Sabi po ni Philip Ryken, I want to use his question, sabi po niya, the question for us, of course, is, what are we doing with what we have? To tell you honestly, it doesn't matter kung kayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, kayo ay parte ng isang ministeryo, kayo man ay paulit-ulit na nagsisilbi sa mga lunch natin, for example. Yung iba ay ganito yung ginagawa, yung iba ay ganito ang ginagawa. It doesn't matter kung ano po yung ipinagkatiwala. Pero what are you doing doon sa pinagkatiwala sa atin? The Master has been long gone a long time, but one day He will soon come again in royal triumph. Are you working hard for His kingdom? Are you making wise investments of your time and money that will strengthen your spiritual portfolio? Kung maging record of how you're progressing. What are you doing with the gospel, especially? Ito yung pinakamahalagang mena na nasa atin. What are you doing with the gospel? Pero at the same time, ang katotohanan ay walang sino man sa atin ang may maipagmamalaki na marami tayong nagawa para sa kaharian ng Diyos. Wala pong pwede magsabi na, ako mas marami na akong nagawa. Ewan ko lang kayo. Wow. Kilala niyo po ba si William Carey? Yung famous missionary, sabi nga, father of modern missions. Nag-mission po siya sa India. Very passionate man. Pero sabi niya, I have done so little in the kingdom of God. Kunti lang daw yung nagawa niya. Pero that's really not true. Sobra-sobrang ginawa niya para sa kaharian ng Diyos. Nagtayo pa siya ng institution for missions. Pero that's how he treat it. Hindi pa sapat. Because walang pwedeng magmalaki kung ano yung nagawa natin. Pero ito lang po ang kailangan nating maunawaan. Kaya lang natin nagagawa yung tungkulin
because of the gospel. Because of the inspiration of the gospel na nagbago sa buhay natin. As a result, everything we do is worship to Him. It is not a legalistic command na kailangan may gawin ka. The point is, because you have received the grace and mercy of the Lord, you're compelled to do everything for the Lord. It's because of the gospel, kaya po tayo may nagagawa. At hindi tayo sisingilin doon sa resulta. Ang Diyos ay malulugod sa pagsamba na yun. Hindi sa amount na napalago natin basta. But in the purity of your service, doon natutuwa ang Diyos. Kaya ang maipepresenta lang natin sa Diyos is yung pagsamba natin sa Kanya, sa Kanyang ginawa. Yun po yung fuel natin. Ano man ang kaya nating gawin para sa Kanya, again, merong napagkatiwalaan sa malaking responsibilidad na hindi kayang gawin ng isang tao, pero parehas lang kayong may tungkulin. Parehas nating pangalagaan yung ipinagkatiwala sa atin, pero pare-parehas lang po tayo. Ano man ang kaya nating gawin para sa Kanya ay dumadaloy lamang bilang ating pasasalamat at pagsamba sa Kanya dahil din sa realidad ng Ebanghelyo sa atin. Naway ito ang magdulot sa atin ng husto para tayo ay maging tapat ng paglingkuran si Jesus, gaano man kaliit ang ating kayang gawin. Let us pray. Lord, thank you, for you are our faithful King who has not simply left us with such obligation, and in your return, you're expecting a lot. But Lord, you have graciously handed to us what we do not deserve. And you have given us a privilege to enrich it. Because before we know in our lives, we are a wasted people. We do not know, Lord God, the point of everything. But now that you have redeemed us, we should now be more courageous on how we should live our lives. And even, Lord God, the gifts that you have entrusted to us, especially the gospel. Kung sino man na totoong nabago ng Ebanghelyo, ay dapat may tunay na pagnanais na maibahagi ito at maging parte sa misyon na ito. Lord, help us that in everything we do, it should be flowing from a heart that truly worships you, that truly gives you thanks in their whole lives, O Lord. Ang buong buhay nila ay ekspresyon ng pasasalamat sa inyo. Help us indeed to be responsible disciples, that we will not waste this grace that we have received from you, but instead, Lord God, in your strength, in the joy that you are giving to us, may it be offered, may everything we do be offered to you, Lord, with sincerity and dedication. No matter what it takes, Lord God, Lord, may your kingdom indeed, Lord, be proclaimed and should move forward, be advanced. Thank you, Lord. We pray this in Jesus' name. Amen.